Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. At buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kainasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ibinaguguli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kaburihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Maawa ka sa
O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama, ng Diyos Ama, Papuri sa Diyos, Papuri sa Diyos, Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taon binibigyan mo kami ng kagalakan sa kapistahan ni na Apostol San Felipe at Santiago. Pakundangan sa kanilang pagdalangin para sa amin, paghindapating mo na kaming makasalo sa tiisin at tagumpayin ng kaisa-isang anak mo, ay sumapit sa walang katapusang pagkakaisa sa iyo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayoy ipinaaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo'y sumampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ayon din sa kasulatan, at siya'y napakita kay Pedro saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Saka huli-hulihay napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay nahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig
ang kanilang mga tinig. Magsitayo na po ang lahat. Felipe, ako ang daan, katotohanan at buhay, ang may sa aking matatanaw. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama, at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakita sa akin ay nakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama na sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawaing ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. At papurihan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, marahil nung tayo po ay nag-aaral ng katikismo, ang isang bagay po na patuloy na ipinapaintindi sa atin na si Jesus ay Diyos. At hindi naman po tayo magdadalawang isip doon. Dahil para po sa ating mga Kristiyano, tunay na ang paniniwala natin kay Jesus ay Diyos. Pero tandaan natin mga kapatid, hindi lamang naging Diyos si Jesus. Dahil tandaan natin, si Jesus ang Diyos na nagkatawang tao. Ibig sabihin, ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus ay naging kagaya natin, pero lamang sa ating pagkakasala. Sa madaling salita, si Jesus ay Diyos at si Jesus ay tao. Pero mga kapatid, tandaan natin na bilang tao, nakayanan ni Jesus ang iba't ibang pagsubok. Bilang tao, nakayanan ni Jesus ang gumawa ng iba't ibang milagro. Bilang tao,
nakayanan ni Jesus na umibig sa mga makasalanan. Bilang tao, nakita ni Jesus ang kahirapan ng buhay. At marahil hindi naman tayo magtataka at sasabihin natin, malamang Father, kasi Diyos siya eh. Kaya niyang gawin ang lahat. Kasi Diyos siya eh. Walang imposible sa Kanya. Pero mga kapatid, ang pagkatao ni Jesus ay kagaya ng ating pagkatao. Pero kailanman sa buhay ng Panginoon, hindi niya inalis ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya nga, lahat ng ginawa ni Jesus ay hindi lamang nagpapatungkol sa Kanya, kundi lahat ng Kanyang ginawa, sumasalamin sa awa at sa pag-ibig ng Diyos. At marahil sasabihin natin, paano tayo? Hindi naman tayo Diyos. Pero tandaan natin si Jesus, naging taong kagaya natin, pero kailanman hindi niya inalis ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya magandang hamon din po yan sa buhay natin. Tandaan natin mga kapatid, tayo pong lahat ay nilikha ng Diyos bilang ng kanyang kawangis. We were created by God in His own image and likeness. At sa pamamagitan nun, mga kapatid, ang buhay po natin dapat laging nakatuon hindi sa sarili natin, kundi laging nakatuon sa Diyos. Kaya nga, yung mga bagay na ginagawa natin, dapat ito'y laging nagbibigay papuri sa Diyos. Kung ikaw ay isang teacher, ano ba ang dapat na ginagawa ng isang teacher o guro? Nagtuturo. At kapag ikaw ay nagtuturo, dapat sa iyong pagtuturo, sumasalamin ang awa at pagmamahal ng Diyos. Kapag ikaw ay grab driver, ano ang dapat iyong ginagawa? Nagmamaneho ka ng iyong motor ng tama. At kapag ginagawa mo yon, sumasalamin sa iyong buhay, sa iyong pagkatao, ang awa at pag-ibig ng Diyos. Simple lamang, hindi tayo Diyos, pero may kakayanan tayong salaminin ang awa at pag-ibig ng Diyos. Bakit? Dahil hindi natin aalisin ang Diyos sa ating buhay. Kaya nga mga kapatid, dapat ang buhay natin laging nakadugtong sa Diyos. Ano man ang ating ginagawa, laging nakadugtong ang ating buhay sa Diyos. Dahil kung wala ang Diyos, kung wala si Jesus, para na rin nating sinabing hindi natin kayang mabuhay. Ang mga mag-asawa po, ganyan, di ba? Kapag lagi silang magkasama at umabot sa punto ng isa, kailangang umalis papunta ng ibang bansa, ano ang mga linyahan natin? Huwag ka nang umalis dahil hindi ako mabubuhay na wala ka. Tama ba? Sa mga mag-asawa. Di ba ganyan? O kaya kapag maghihiwalay ang magnobyo at magnobya, huwag mo akong iwan. Hindi ko alam ang buhay nang wala ka. Sana ganun din tayo sa Panginoon. Hindi natin aalisin ang ating ugnayan sa Panginoon sa lahat ng oras at pagkakataon. Salaminin natin ang ating buhay at salaminin ito ang pag-ibig at awa ng Diyos. Di ba ganyan ang sinabi ni San Felipe sa atin pong ibanghelyong napakinggan? Ano ang sabi ni San Felipe sa Panginoon? Panginoon,
ipakita po ninyo sa amin ng Ama. Father, no, Master, show us the Father. Pero anong sabi sa kanya ng Panginoon? Hindi mo pa rin ba nakikita ang Ama? Kasama mo ako. At marahil gustong ipaintindi ng Panginoon na sa lahat ng kanyang ginawa, tunay niyang ipinaramdam ang awa at pagmamahal ng Diyos. Nawa po sa ating buhay, mga kapatid, patuloy din nating isalaminin sa ating mga sari-sariling buhay ang awa at pagmamahal ng Diyos. At kapag nakita tayo ng ating kapwa natin, ang buhay nawa natin ang magpakita sa kanila ng awa at pagmamahal ng Diyos. Let others see the goodness, the mercy, and the love of God in our life. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, yan po ang hilingin natin, yan po ang ipanalangin natin sa Diyos, na hindi tayo mawalay sa Kanya, na sa lahat ng ating ginagawa, hindi lang ito nagpapatungkol sa sarili nating kakayanan, bagkus ang lahat ng bagay na ating ginagawa, laging nakaugnay sa Diyos. At kung ito ay laging nakaugnay sa Diyos, tunay nating ipinapakita ang awa at ang pagmamahal ng Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo para sa mga pangangailangan ng simbahan sa pamamagitan ni na San Felipe at Santiago. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga obispo at mga pari, naway buong tapang na isagawa ang tungkuling magpalaganap ng Ebanghelyo kahit sa mga lugar na hindi ito tinatanggap. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga hindi nakakikilala kay Kristo, naway maakay sa liwanag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng mga turo at halimbawa ng mga Kristiyano. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Tayo naway maging saksi ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga may sakit, naway magtamo ng kagalingan sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga naging masipag sa kanilang mga gawain sa buhay na ito, naway magtamo ng kanilang gantimpala sa langit. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ama, inahayag ng iyong anak ang pag-ibig mo sa amin sa tulong ng mga panalangin ng matatapang na pastol na nangangalaga sa iyong kawan. Inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Ang mong bigay, ang alam at inakay, ang loob ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay ngayong kapistahan ni na Apostol San Felipe at Santiago, at ipagkaloob mo ang pamumuhay namin araw-araw ay maging relihiyong minamarapat at kinalulugdan mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto at tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sana, o sana, sa kaitaasan. O sana, o sana, sa pagtaasan. Pinagpala ang naparilito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. O sana, Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa ang kaharian mo, susunod ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nagsalo sa banal na paikinabang, ay pamalagiin mong dalisay sa buo naming pagkatao, kaysa ni na Apostol San Felipe at Santiago, kami na may marapatin mong makakita sa iyo sa aming pagtingin sa iyong anak, upang kami maging dapat magkamit ng buhay kailanman sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus,